Mayong aga sa tanan. Mga boyo kita. Ginoo, nagapasalamat kami sa inyong mahulong. Yara sa amon atubangan. We can read, we can hear, we can meditate, we can apply, and we thank you sa sini Lord nga freedom kag sini nga pagpakamaayo. Kabay pa Lord, updan mo kami sini nga aga nga amon ini mahangpan sa hunahuna kag sa tagipusoon kag kabay pa Lord nga ang amon nga faith will be activated by the truth that comes from your word. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Ang pagpakamaayo sang mutual nga encouragement. Wala ko kabalo sa aton diri kung sinugid ang grabe nga nag-encourage sa imong kabuhi. No? Encourage. But silingon nagluya ka na kani gin-encourage ikaw. Ang aton nga matalupangdan sa sini nga aga, amo ni siya ang benefit sang mutual nga encouragement. Magsiling kita mutual, hindi lang siya one-sided, kundi gin-share siya. Aton na siya makita sa aton nga passage sa sini nga aga. Aton dumdumon nga ang Thessalonians isa sa mga sweet nga letter ni Apostle Paul. Sa isa ka grupo sa mga tawo sa Thessalonica, kung sa diin ang iyang spent was only 3 Sundays. Kaga sa malipot nga tinion, kadamo sa nagkalatabo, no? That's why ang pulong sa Ginoo, mabatian naton sa chapter 1, nga nag-abot sa ila with great conflict. Kaga ang conflict, hindi siya lahog-lahog. Ato ni na ang basahan, no? Sa Acts chapter 17. Kag ginpuwersa sila nga magpalayo gid sa Thessalonians. So ay pa sila nakatapos kung sa aton pa sige pa sila Bible study pero ginuntat na sila, no, hindi na kamudi pwede. Kaga amoy na ka violent ang mga labi na gid, no, ang mga nakahibalo sang nahanungod sa Ginoo, and these are the Jews who were against the gospel. Aton ini matalupangdan sa aton nga passage sa sini nga aga nga ang tuyo ni Pablo is really to encourage them, as we can read here in our text, verse 17. Masugod anay ako sa chapter 2, verse 17. Ara din ang iyang description, no? But since we were torn away from you, brothers, dako sang iyang ang balatyago niya, no? Ginpapalayo kami, no? Gin separate kita by force. We were torn for a short time kanami sang iyang heart. Kagabay pa nga mabatyagan ini nato, no? In person, we were torn away in person. Hindi na ko kakadto sa inyo, but not in heart. Kanami, no? Hindi na kita tuod mga kitanay, nagbulagay na kita, kaginpuwersa kita. We cannot be together in person, but by heart. So ang aton nga mensahe sini nga aga is very simple. Kung ikaw isa ka Kristohanon nga naga-abound sa Ginoo, naga-share kita actually sang encouragement sa tagsa sa aton. A Christian, it is a great encouragement when Christians abound. Ikaw nga naga-grow, naga-benefit ka, kay naga-grow ka, pero why ka kabalo nga ang imong galing nga growth nagadala sang benepisyo pagit sa iban. Ato ni na mabatyagan, no? Sa tion nga mainit ang panahon, ang mga tao nagapangita sa pasilong. Kakita na ka muna nga nagapanglakaton kang nga nagatagiti ang init. Tapos nakakita ka sang kahoy. Kakita mo ang feeling. Ang kahoy nalipay siya kay nagtubo siya, no? Ruway kabalo ang kahoy nga sa iya galing nga pagtubo, may tawo nga nainitan nga nagapangita sang iya nga silong. Ay, salamat may kahoy. That's why ang desert nga picture is kaano nga picture, no? Ka-dry, kasakit, no? Mga tanaw ka lang sa desert, no? Kasubo. To wala kagid pasilungan, to wala kagid sa makita, puro lagid brown, and that is what happens every summer. So ang aton nga mensahe sining aga is very simple, no? It is a great encouragement when each of us abounds. Nag-abound kung nagatubo kita, no? So una gid, no, nga punto halin sa verse 17. I think this is until verse chapter 2 verse 17 up to chapter 3 verse 5. We find ways to encourage. We find ways to encourage. And second, we find encouragement from others. And third,
we pray for continuing encouragements. Una gid, we find ways nga mag-encourage sa iban. Tapos kita man, we find encouragement from others. Kag ikatatlo, mga muyo kita nga mag-continue ang ini nga mga encouragements. May tuyo na ang Ginoo, no? And that is found in the prayer sa last part sa aton nga passage sa siningaga. How good you would feel, I would feel, when we come to church and we are encouraged. Have you? Naka-experience na ka mo na, nga nagadto ka mo sa church, kag na-encourage ka mo? Wala, pastor, nagadto ko, discourage ko. Hindi ka na magbalik, no? Inabalam. Kinang kunara ka sa ako teacher ko no, kunara ka bala sa classroom tapos kada klase sa maestro mo ikaw uwaay ka gid no. 0 ka naman no. 1 ka naman no. Nagligad nag-2 ka na. Nagbalik naman sa 0. Do hindi na ko mag-attend sa klase no. Kada amo na akon nga amo nang akon nga memory sa Negros Occidental High School. I am one of my teacher's favorites. Why lang ko muna kabalo no. Sang 4th year high school, why pa senior high no. 4th year high school, kada sugod gid sang math class pa naman. Permigid gid natukso akon ngalan. Hindi tungod nga maalam ako, kundi ako ang estudyante nga wala nakabayad sang utang. No, sa ticket, sa pulburon, sa tanan-tanan no, si Balios. So kada sugod sang kalain no, gasulod ka sa classroom, lawago naman ang ngalan ko no, hindi kay ma-recite ko, mahatag sa ma-solve sa board, kundi ang utang gid kag asta subong wala ko nabayaran by the way ang akong nga utang no. So I graduated signing my own clearance and I left the school without them knowing that I was able to get my report card. Pero grabe ako na hard kada sulod ko sa klase no. Ginalawag ang ngalan mo kay may utang ka. How would you like that? Sa simbahan namunta na abi. Okay, ma-check ta attendance tapos lawago na imong ngalan tapos may utang ka no. You will not come again no. It is so discouraging. The atmosphere is so discouraging. Kapasulod ka palang nagabugat ng imong tiil. But how good is it? No, halin ka sa inyong balay, no, kabugat sa imong heart, no, kadamo sa mga nagamasakit sa balay, no, pagkadto mo sa church, nakakita ka sa imong utod and you were so encouraged. That's why the term says, encourage. Nadula ang imong courage, but you were encouraged. Basahon na ako, no, kanami sa mga words din, no, nami kung tamdan ninyo sa Bible, no. We find ways to encourage. Una ni nga sa nga point, kag ini siya nagahalin sa perspective ni Apostle Paul. Kag ano ang iyang ginhimo diri. Siling no, since we were torn away sa inyo mga utod, in person, hindi na ko kakita sa inyo, hindi na ta magkitanay, pero not in heart. Sa akon nga heart ya gapilit kamo gyapon. We endeavored pangita kami paagi no, we endeavored more eagerly and with great desire to see you face to face because we wanted to come to you. I, Paul, again and again. Nakita niyong language? Nabatsagan niyo? Hindi lang gid ko da kakadto. Pero sa tutuod lang gid makita niyong tiil ko nagalakat pakadto sa inyo no, galing hindi lang ko di kahalin. Tuo mo nang iyang atsura no. Gusto ko gid makadto. Nadumduman ko dayon ang pandemic no, nga nadula ng face to face. Kagway ko kabalo kung nanamian ka mo sang online. Ako hindi ko kagwanta sang online. Mabuang ko mag-online. Hindi ko gid no, kabalo ko ang screen amo na tong kakatabo pero lain gid ang face to face. Nadumduman ko sang pandemic no, nga kakadto ko sa church. May ginawalian ko di 5-6 ka tawo. Lain gid ang tawo. No, kag nagalong ka hindi maglusot sa screen no, lain gid gusto ko gid makit-an ta kamo. That's why church is never online. Church is not an online thing. Church is a group of gathered people. Hindi kita manamian kay conveniente kay bisan nagablagaw kuya. Islam mo lang ang background mo nagkakatabo sa Zoom sa una no. Kanami namin sa imong background no kay gali ara ka kun diin tapos naga-meeting ka. Hindi amo na no. It is face to face. Tanawang language ni Paul. I want to go there. I want to see you face to face. But then again, again and again, notice what he says next. I was hindered. Mga kauturan, simple lang nag-hinder siya, no? Satan. Satan hindered us.
Look at the language again, verse 19 of chapter 2. For what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? For you are our glory and our joy. You cannot read this without feeling na grabe ang emotion ni Paul, no? Actually, gusto tagid ka mo makitaan, kay nga, kamo ang akon nga kalipay, kamo ang akon nga paglaom, ano bing ipabugal na akon magabot ang Ginoo, kundi kamo. Actually, sa naga-meditate ko niya, nagapamangkot man ko sa akong kagulingon. Anong ginapaminsar ni Paul? Was Paul thinking that the Thessalonians were numbers or statistics so that may i-present siya? Ako yung amo nang agin siya, ranta ka mo nang ginapareceive tagit ka kay Jesus, kaya magabot si Jesus, part ka sang ako niya isip. Ika number, ano ka? Number 13. No? Ang ibando na ka number 235. Is that the heart of Paul? Is Paul thinking nga ginasiranda ka mo so that magabot si Jesus, maipabugal ako? Notice na, kung naari ka mo din sa nagligan nga Domingo, he was not using flattery. He was actually pouring out himself to the Thessalonians. Ano ni siya nga language? Ang language is very simple. Ang akon nga kalipay nga makita kamo nga nagatubo. Daw sa ano bala mga kauturan sa pila ka adlaw, mag-abot si Jesus, uptanay kita. Abot siya ganyan na sa church? Ay ka namin, sa pila ka adlaw mag-abot si Jesus, tali, wala ka lang. Hindi ko yung kasahog sa imo. Kanami, no? Nagkakita-anay kita kada Sunday in, Sunday out, and then someday, mga kauturan, diin ang pinakanami naton nga pag-inuptanay. Mag-aabot kita ang tion, no? Mag-aabot si Jesus, uptanay kita. Will we be, as pastors, be proud siya? Lord, member rin naman. Stay on. Amo ng heart niya? Hindi. Ang heart niya is we are longing. You are really our joy. You are our crown. You are our boasting before the Lord. Because even though you heard the word through affliction, you received it with joy and gladness. Ang bunga. Anong iyang nga nagapangita si Pablo sa iyang ways to encourage? Because ang ilang pagtubo, amo nang ilang iyan nga kalipay. Kanami no, makita mo no, nga nagtubo kag ala kanami no, nag-grow ka sa imo nga Christian life. It is a blessing to see a person growing in his Christian life. Look at chapter 3. Gani, therefore, sang hindi na namon mabatas, nagpabilin kami sa Athens. Hindi gid niya ni Pablo mabatas. Ginpadala namon si Timothy sa inyo. So hindi niya kaya no, kinanglanan ko gid nga ma-encourage ka mo. So ginpadala namon si Timothy para ano, co-worker namon in the gospel, to establish and exhort you in the faith. Kung hindi kami makakadto dira sa inyo, ipadala namon si Timothy para siya ang ma-exhort kag mag-establish sa inyong nga pagtuo, that no one may be moved by these afflictions. Kay kami naghambal sa inyo, no, kabalo kami nga kamo mag-aatubang gid sang ini nga mga dagko nga pagtilaw. Gani sang ara kami sa inyo, verse 4, ginambalan kamo namon nga kamo maga-suffer gid affliction. That's why sang hindi na namon mabatas, ginpadala namon si Timothy no, to learn about your faith, for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would not be in vain. Nga si Pablo nangita sang pamaagi to encourage them, una gid ang ilang pagtubo nagadala sa iya sang kalipay. Actually, na-strike ko nino. Kay kung kung maghambal ka, Bible study ka lang, Bible study. O sige bisan din lang da, Bible study ta. No? Pero ara bala sa heart ko nga makita ko nga nagatubo sila. Kung kisa do wala sa heart ko, no? Sige lang, hambalilan sila. Pero sa tuon lang yun. Ang desire kay Diyan kung nga nag-Bible study ta, hindi nga para mag-inalam ta. Pero kundi makitaan mo nga nagatubo, kag nagaka-shape ang iya kabuhi. Tungod sa inyong agintunan. Amo na siya, no? Amo na siyang tinutuyo, no? So nga gina-encourage siya, kaya ang ila nga pagtubo, iya nga kalipay. Ikaduwa, nga ang gina-encourage niya gid, kay kabalo siya nga ang mga pagtilaw nagaapekto sa aton.
Kag kun kis-a nagaduda kita sang kaayo sang Ginoo kun kita ginatilawan. Gani kinanglano naton sang encouragement sa tunga sa mga pagtilaw. No, hindi lang ni siya pagtilaw nga nagamasakit kita, no, kundi pagtilaw ni siya nga connected sa aton nga pagka-Christian. Christian ka mo, di ka diya mag-intra sa amon kay Christian ka. So kita kun kisa, feeling naton alone kita. So kun amon na siya, ginanglano mo sang encouragement. So amon na ang tuyo ni Pablo, no, nga ang ginpadala niya si Timothy, because nahadlok ako that afflictions may have moved you. Basi natayog ka mo tungod sa inyo nga mga ginaatubang. That's why gina-remind ka mo that these things will come. Nga gina-encourage niya, kay tungod ang kalipay sa pagtubo. Ang pagtubo nila, kalipay niya. Ikadua, kay basi matayog ka mo sa mga pagtilaw. Kag ikatatlo, kadua gid-mention, no, si Pablo was hindered by Satan. Hindi ko mag-speculate kung anong ginhimo diri ni Satanas, pero kabalo si Pablo that Satan was active. And then Paul was also thinking about the Thessalonians, kag nagsiling siya, no, when I could bear it no longer, chapter 3 verse 5, I sent si Timothy, no, to learn about your faith, for fear that somehow the tempter had tempted you and our labor would be in vain. In short, ang ginapakita diri sa aton mga kauturan, Satan is active. Active siya sa ano? Kung ang pagtubo nato nagadala sang kalipay, nagadala sang encouragement, si Satan will do the opposite. That's why ihinder niya kita, magadala sang discouragement, and Satan is active. Active ang iyang involvement. Labi na gid, the tempter might have tempted you, ang ining context nagka-refer sa affliction. Kay basi may nabudlayan kita nga mga may babug at kita nga gina atubang kag tungod kay Satanas, kita mapalayo sa Ginoo. Kanami isang heart ni Paul, no, it's very simple. Kabalo siya nga kung ang Christians mag-abound, magadala ni siya sang encouragement. Gani nagpangita gid siya sang pamaagi nga maka-encourage. So karon, hindi kita magtipon kag mag-discuss ang question, kundi action ang aton himuon. Find somebody in the church to encourage. Pray with that person. Pray for growth. Pray for thanksgiving na ari siya subong. Hindi sila nga mamangkot karon, no, anong na-learn mo sa mensahe. Mangita ka gitaw. Find somebody that you will encourage. Find somebody sa simbahan, no, nga imo i-encourage. Huwag ka kabalo, no, kung ano natabo sa iya. Kanami kung may amo kita sa espiritu, no, kay mapulit ka nga may tawo nga nagpangamuyo sa imo, rather than just do our own thing na kanya-kanya. Lain gid, no, ang gina-encourage ka. Tanong ang effect. Point number 2. Not only do we find ways to encourage others, we find encouragement from others. Verse 6. This is until verse 10, chapter 3. But now, hindi padala sa Timothy. But now, Timothy has come to us from you. Nag-abot si Timothy kag nagdala sang balita na hanungod sa ila. Kag ano ang balita? The good news of your faith and love, and reported, ginhambal sa amon, that you always remember us kindly and long to see us as we long to see you. How sweet. Katilaw ka na nahambal sa isa katao. Manong, nahidlaw na ko sa imo. Ako wala ako nahidlaw sa imo. Daw kasakit, no? Nahidlaw ko sa imo. Tapos ang iya kasabat, nahidlaw ako sa imo. Nagalong ko mamakitaan ta ka. Tapos ang sapiyak nga side, amo man ang iya nga feeling. Actually, nagalong man ko nga makitaan ka. Kamusta ka na? Ang sabat ya, kamusta ka na? Nakita niyo ang relationship?
Grabe no? Sang hindi ko na mabatas, gina-encourage na kamo, gusto ko mabalaan kung kamusta na kamo. Galing kay hindi ko makakadto sa inyo, so ginhimo niya, ginpadala niya si Timothy. Timothy, ikaw hibalo, kamusta nang ilang pagtuo, kamusta nang ilang kabuhi bilang mga Kristohanon. Sang pagbalik ni Timothy, natalupangda ni Apostle Paul nga kung siya nagalong sa mga Thessalonians, ang mga Thessalonians gali nagalong man sa iya. Grabe no? Grabe ang mutual encouragement. Tanawa ang effect. Tanawa ang effect sa verse 7. Chapter 3 verse 7. For this reason, brothers, in all our distress and affliction, we have been comforted about you through faith. That is mutual encouragement. Ano sila niya? Tungod sa balita, sa amon nga distress, sa amon nga affliction, we were comforted tungod sa inyo. Sino naghambal ni? Si Apostle Paul. Ano ang natabo sa iya? Nangita siya sa pamaagi nga ma-encourage sila sang nabatian niya ang istorya halin sa Thessalonians kung paano sila nagtubo. Anong natabo sa iya? Na-encourage sila sa tunga sang mga pagtilaw. It's mutual encouragement. Gina-encourage ta kamo sang iya nabala ng istorya tungod sina nga istorya ina nagdalaman sang paglipay kag encouragement sa akon. In the middle of distress and affliction. For now we live if you are standing fast in the Lord. For what thanksgiving can we return to God for you? For all the joy that we feel for your sake before God. As we pray earnestly night and day, that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. Anong nanamin ni Paul? Sila niya, actually, kami man na blessed tungod sa inyong mapag. Ang natabo na istorya, parte sa inyo, nagdala sang encouragement sa amon. Tandaan nato, no? Kung kisa, abi naton, kung ang, dapat ang leader, do tikitig-agit, no? Bisan batukon, hindi matutla, no? Labi niya yung mga pastor niya. Lampusan mo na bat yan, di ba nagagiyo yan? Sugi-sugi siya yan. Is that the pastor that you're thinking about? Pastors cry. In fact, they even cry more. Anong encouragement ni Apostle Paul? The apostle was pouring his life to the Thessalonians, encouraging them nga magtubo sila, pero sa nabatian niya nga nagtubo sila, siya man nag-encourage. Kinahanglanon ni Paul, the apostle, ang encouragement nga nagahalin sa Thessalonians. That is beautiful dynamics. That is actually church dynamic. Ang imo nga, ang mga miyembro nga gusto nimo buligan, ipabalo kung sino si Jesus, sila man sa pagkilala nila sa kay Jesus, nagatubo sila, kag sa ilang nga pagtubo, actually nagadala na siya sa dako nga pagpakamaayo sa mga leaders. Kag dako nga kalipay, in our distress and our affliction, the story of your lives have become an encouragement to us. So, hindi ni siya ya, pabakod-bakod nga do, hindi ka maduntlan, bisan tiruhon ka. We need all encouragement. You encourage others, and in return, you are encouraged. I remember a story, the Hoyt team, H-O-Y-T, father and son na sila, no? Si Dick kag si Rick. Ang iyang nga bata na may diferensya, hindi ka lakat, hindi ka hambal. Pero ano na siya, no? I don't know kung paano yun na-communicate sa tatay, ano? Niya gusto ko mag-marathon. Grabe nga desire sa bata, no? Sa kadamo, isang bagay, hindi yan sulat na hiya gusto, no? Gusto ko yung mag-intra sa marathon. Yung muna na yung sitwasyon, ito, marathon, pag-ipili mo ba? Ang tatay, tungod palangga niya iyang bata, actually joined the marathon. It was also his first time. So, ginubra niya, kaya hindi makalakat ang bata niya, hindi siya kambal, no? Ginbutang niya na sa may special, do sa aton pa daw stroller. So, nag-entra sa marathon, pwerte ka budlay, no? Bata, ang iba niya gadlagan, siya gadlagan man, pero may ganda tulod pagid. And eventually,
lipay-lipay ang bata. Grabe. Nalambot kung damgo sa ako niya kabuhi. Pero hindi siya kalakat. Grabing encouragement siya ng tatay. Yung tatay, dumapatay, no? Do you know what happened? Pwede nyo siya mag-google, no? The Hoyt team. They have joined so many triathlons. Triathlon is running, swimming, biking, running. Damo-damo sila ginintrahan. So eventually, ang natabo was, gindala niya nga bata, no? Kung may mag-swimming, may dala sa iya nga dubaroto nga gamay. Dara kinabutang bata ya. Swimman sa ang kontraya ga swim lang siya, may ginakarga. Pag sa bike naman, mag-bike sa may haraman sa mga karga. Nagpahimog sa bike yang para lang gid sa iya nga para madala niya yung bata. Maglagan siya amo man, no? May stroller siya nga dala. It made it so difficult. Grabe tatay, no? What an encouragement from the father. And the story is told that the father's life was actually extended because tungod sa mga training nga ginhimo niya, ang iyang heart was spared. So dito na ako, no? Ang heart sang tatay niya actually nabuligan tungod sa puwerte ka grabe nga training at tungod sa ginahimo nila, tungod inita ng ginahimo niya para sa iyang bata, no? Eventually, na-find out sa mga doktor, no, nga ang tatay niya gali, kung wala siya nag-subject sa amuni ng mga training, he could have died earlier. Because tungod sa to sa mga training nga ilagi na himo para mahimo lang ni nila tanan, ang iyang heart was actually helped tungod sa mga training. The point of the story is, ako, no, nung makita, yung okay, doon taka-encourage, but along the way, wala ka lang kabalo, no? Abi mo, ikaw lang tanan nagabukbo. Along the way, makita ni mo nga ikaw gali nagabaton sang pagkamaayo sa mga tao nga imo ina-minister. So, hindi kita magdinalok sa aton nga encouragement. Hindi kita magdalok sa aton nga time. Hindi ta kakilala, can I pray for you? Anong ako ng pangamuyo sa imo? Pangamuyuan ta ka. Actually, yung bisa nagaduda ko sa akong pangamuyo, no? Pero pangamuyuan ta ka. Why ka kabalo kung diin na siya dalpo ng inang encouragement sa sinang nga tao? Kag wala ka kabalo kung anong himon sa Ginoo sa imong heart. Because ikaw nga naga-encourage actually, makibut ka that in return, the Lord also will bring about a strong encouragement in your heart. Nakita nyo ang dynamics? The more na kita naga-selfish, the more nga hindi ka maka-encourage. And the more nga hindi ka maka-encourage sa iba, sa tutuod lang yun, the more nga nagaka-discourage ka. Baliskad! Eh, kuya, mauluyaon mo yan. Mauluyaon ko yan. The more ka nga nag-aamuna, the more ka nga mahulog sa buho. Pero the more ka nga bisa na budlayan ka, ma-encourage ka sa iba, the more nga ikaw gali nagaka-encourage man. That is mutual benefit of encouragement. So, hindi kita makuya. Why ko nag-pray upod sa imo? Kaya sagad-sagad ko mag-pray. Nag-pray ko upod sa imo because I want to encourage you. And along the way, the Lord will work in your heart and you will be encouraged. Find ways to encourage. Find encouragement from others. Kabay pa kung ikaw man gina-encourage, hindi ka man Pastor, encourage na ka, hindi kinamulahanon niya. Pasko ko yun. Hindi man tamaga mo na, no? Manay, kasubusin mo kaluoy, anong babahan? Hindi, kilang kuya, hindi na siya Christian. No? Kinanglanon kung imo nga pangamuyo. No? Wala diri sa aton sang super Christian. Kinanglanon nato ng isa kag isa. Kanami namin sa ending sila, no? Last point. Not only we find ways to encourage others, we find encouragement from others, and finally, we pray that these encouragements will continue. Tanong prayer ni Paul, 11 to 13. Now, may our God and Father Himself and our Lord Jesus direct our way to you. And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all. That is where I got the phrase continuing encouragement. Nagapangamuyo ako nga mag-increase pagid kag mag-abound pagid ang inyong gugma sa isa kag isa kag sa iban as we kami ni Paul, si Paul ngambal, as we do for you. Look at the end result. So that he
God may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. Ano ang effect kung nagapadayon kita? Ma-pray kita nga mag-continue ang encouragements, because through these encouragements, strange fruit, anong nagkakatabo? God will make us holy through the encouragements. Weird, no? Ang himuon sa Ginoo, He will establish us in holiness before God. Establish our hearts blameless in holiness before God the Father. At until the coming of Jesus. Kung kita gali naga-encourage, kita along the way ma-encourage, kag mga muyo kita nga ang encouragements magkapadayon kag magiging culture siya, kag kuna muna siya nga kultura ang aton nga pag-inupdanay, the Lord will make us holy through it. Tistingi bala? Kung nagapangamuyo ka upod sa imo nga utod, mabalaan mong iyang struggle. And the more we put sin out into the open, the less it will grow. Hindi siya mag-grow. Example. Kaya talaga mo, isa lang ka-example, no? Uy, kabalo na mo natabo kay Juan. Tapos naghihinay ang halong kita mo naghihinay ang ano, no? Uy, may ihambal ko pala sa inyo, no? May pre-request ko noon, nang kabalo na ko sa natabo. Ako naghihinay na gani na delikado na nasa, no? No, tapos ang kilay nag-aamo na delikado na, no? Utod, anong aton pangamuyuhan sa iya? Ano ang imo nga, anong rason nga agi na share mo na siya? Kung amo kita sina, hindi siya magdako ang sala. Kaya nga, hindi, ugali, no? Kabalo ka, kung ibutang mo na siya sa open, gusto mo utod, hambalon ta siya. Hindi, hambalon ta gid siya. Kay para mag-grow kita sa Ginoo. The more we do that, mapatay ang sin kag hindi siya magtubo. So kung may mga malicious thoughts kita, hindi siya maglawig. No, mas nagaka-prayhan siya dayon kag it is brought into the open, and so God establishes our hearts blameless. That's why wala kita gintawag as Christians to really live alone by ourselves. Kag kung may utod ikaw sa simbahan, nga mamangkot sa imo nga kabuhi, kamusta ka na, pasalamat ka. Manay, nga late ka naman. Sobra ka naman imo yung grabe ng imo dayon nga depensa, no? Kanami kung hindi ta late, no? Nga man. We savor God's word. We sing God's songs. Let's fight for it together. I want to encourage you. Nakita yung fruit? Grabe, no? Along the way, mamunga na sa imong heart. Pag hindi siya magdako. Salamat gid sa imong pagpamangkot sa akon. Actually, sa tuwod lang gid. Nakapoy na ako magsimba. Pero pasalamat ko, ari ka subong. So, ina ang tao nagka-encourage. These are small practical things. Ang Kristohanon nga nag-abound, nagadala sa encouragement. Ang tawag sa Bible sa aton siningaga is very simple. Find ways to encourage. Ask somebody to encourage you. Pwede gid. Kag let us pray that encouragement will continue. Sa aton nga obrahon, find somebody in the church to encourage. Pray with a person. Subong, no? Before ka magpuli, I want to pray with a person. Pray for growth. Pray for thanksgiving sa iyang growth. Ikadua, ask somebody to pray for you. Ask for gospel help, because ang iyang growth will be an encouragement also for others. Pwede mo ko maprehan? Ako na budlayan ko subong. Kanami, no? And somebody prays for you. Kanami kung may makadtuan ka, kag makambal, pray ko subong. That is a very beautiful church dynamics. And all of this, the Lord will use so that we will be established blameless in holiness before God. Let us pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa mga pulong na nagadala, Lord, sa dako nga encouragement sa amin.
Lord, madamo sa amon nga easily discouraged, madamo man sa amon, Lord, nga damo sa mga ginatubang. Kag sa amon nga passage, we are reminded that Satan is active. He hinders your work, tries to hinder your work. Kag siya man, Lord, nag-attempt, especially kung kami, Lord, may mga kabudlayan nga ginatubang. Kabay pa, Lord, bisan pa ini, realidad, kabay pa, Lord, hindi madula sa amon yung heart. That we will always be able to find somebody to encourage. Kag pray mo kami, Lord, nga somebody will encourage us. Kag nag-pray man kami, Lord, nga magpadayon ang ining nga kultura to encourage one another. Kaya muni ang pamaagi nga ikaw, Ginoo, nag-make holy sa amon. Kag hindi magtubog ang sala sa amon nga tagipusoon, because we pray for each other, with each other. Thank you, Lord, sa imo nga grace. Thank you that we are encouraged, because ang imo nga grace, Lord, is always sufficient. In Jesus' name.